Gipalaw man sa mga kapulisan ang investigasyon kalabot sa usa ka insidente sa pagpanulis sa sitio Basak, Barangay Malandag, Malungon, Sarangani Province. Kay baluang usa ka panimalay ang gisulod sa mga suspect alas 10 pasado sa gabi, Hulyo 17 sa maong lugar. Asa nahimo pang gigapos sa mga biktimang sila Ramonito Secreto, 54 anyos, Jovi Masalon, 50 anyos, Mirna Binaton, 65 anyos, Mia Canyonero, 27 anyos ug usa ka 12 anyos nga menor de edad dungan sa pagkuha sa ilang mga kabtangan sulod sa maong panimalay. Samtang mga biktimang silang Ramonito ug Jovi ang nahimong samdan human gidunggab sa usa sa mga suspect tungod sa pagsulay nga pagpangayo og tabang sa ilang mga silingan. Malampusong nakuha sa mga suspect ang mga gadgets, alahas ug ang pick-up nga sakyanan sa mga biktima. Ang mga suspect po is dumaan sa pamamagitan po ng pagtanggal, pagsira ng jealousy sa may CR po banda. Okay. So doon po sa loob, ginawa na po nila yung pag-ahalungkat, paghahanap, pagtatanong ng mga bagay-bagay na pwede nilang makuha. Pag-aakalang magkaroon ng pagkakataon para lumaban si Mr. Secreto, nagtamo po siya ng sugat sa kanya pong kanang balikat banda. Maging si Joby Masalon din po, nagkaroon din po ng sugat. Yung 5 suspect, armado po ng tinatawag natin na short firearm, saka mga alleged bladed weapon o kutsilyo. Aron matud pa dili matultulan ang ilang lokasyon, gilabay sa mga suspect daplin sa dalan ang duha ka cellphone tungod sa posibilidad nga naka-activate ang Global Positioning System kon GPS niini. Apan pakyas nga malocate ang sakyanan nga gikawat sa mga suspect. Ang mga suspect po tumangkas, hindi lang po natin ma-certain kung saan po yung direksyon talaga. Pero base po sa mga biktima, ang direksyon na tinahak mo nila is papuntang General Santos City. Opo, after po nung nangyari. So, base na rin po sa ating investigasyon, based na rin sa binigay na testimonya ng mga biktima, una po, tinangay po nila yung isang Ford Raptor. Yan po, o dinala po nila, kulay gray, with plate number MAR 5997. Nagtangay din po sila ng iba't ibang gadget. Gibutyag sa Barangay Malandag Kapitan Helen Aradanas nga igo na lamang siyang nakadawat sa maong impormasyon ug gilayong gisusi ang kahimtang sa mga biktima. Actually, ang pamilya, ang biktima is stable na siya, and din ang mga anak niya nga nahibilin baligi transfer sa ilang balay dinhi sa Purok Everlasting. Kay murag na trauma na tong mga bata, tapos kanang nahadlok na sila kahadlok. Kay tapos na ingon pagid iyang isa ka anak nga sa kadugay na nila diri sa Malandag sa sitio Basak nga nagtuyo, wala man daw na ing-ana nganong karon pa daw. Aduna nay person of interest ang kapulisan nga posibleng responsable sa gihimong krimen asa gipailom na usab sa flash alarm ang sakinan nga gidagit sa mga suspect, samtang gipaniguro sa mga otoridad nga luwas og nagpabilin ang peace and order sa maong lugar. Meron po tayong person of interest. Kaya lang po kailangan po natin ng malalimang investigasyon para po makakuha po tayo ng konkretong ebidensya, konkretong pagkakinlanlan sa mga suspect po. Saka kailangan po talaga natin ng investigasyon pa po at sa seguridad din po ng ating mga biktima. Kami sa Barangay Council wala man mi nagapabaya about pag-abot sa peace and order, naaman atong tanod, naaman atong pulis bilang barangay captain ninyo inahan sa barangay. Gahangyo lang gyud ko nga dapat vigilant lang gyud ta kanang before ta magatulog, i-check gyud nato atong mga kwartahan o kanang kung secure nga nakalak gyud atong palikuan. Kanang atong kwartahan, and then kung unsa man atong madunggan nga murag kuan, tawag dayon kay para maka-response dayon atong tanod or kapulisan sa palibot kay dali raman. Nanawagan usab ang mga otoridad sa mga posibleng saksi o adunay kahibalo sa gikahimutangan sa mga suspect nga makig-alayon lamang sa ilang buhatan aron mahatagan og kasulbaran ang krimen ug masilutan ang mga suspect. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.